Salamat po sa salita ng Diyos. Ang pamagat po, no, ngayong umaga, dito ko kinuha, may liwanag sa gitna ng dilubyo o bagyo. Ibig sabihin, mga kapatid. Sa kwento ng aking binasa ngayon, no, si Apostol Pablo ay naglalakbay patungo sa Roma upang siya ay lilitisin. Lilitisin siya sapagkat ay sa kanilang panahon ngayon, nandoon yung pinakamataas na korte tungkol nga sa pananampalataya at tinadalang aral ni Apostol Pablo. Subalit sa kanyang paglalakbay, mga kapatid, sundan ninyo yung aking binasa, no? Nasalubong nila ang unos. Nasalubong nila ang bagyo. Yung bagyo natural, dito ang tawag ito, dilubyo ang tawag dito No, makita ninyo nung kanilang nasalubong. Alam ba ninyo kung o kayo ba ay nakakaranas na ng unos o bagyo sa gitna ng laot? Kung kayo ay nagpupunta ng Mindoro, naranasan ko yan, kami ay lumuwas ng Mindoro, pauwi sa kanilang bayan, talagang napakahirap ang bagyo. Gumaganon yung barko, ang mga tao ay naghihiyawan, hindi lang doon, yung iba ay nagdadasal kung ano-ano, kung saan-saan na lang yung iba ay dumuduwal. Ang mga kasangkapan sa barko ay palipat-lipat na lang. Para bagang sabi nga ni Mrs. ko, wala na yata akong pag-asa kasi hindi siya marunong lumangoy nung naranasan natin. Yan ang mga nararanasan pagdating ng unos, pagdating ng bagyo. Walang taong kung sino mang matapang pag yan ay umatake. Ewan ko, sabi nga. Kung ating titingnan, sabi ni Apostol Pablo dito po sa 20 to 22, no? Itinapon na nila ang lahat ng mga kagamitan. Wala nang natira, kundi na lang yung sarili nila. Pero nakita niyo, pati barko na wala pa. Pero ano sabi ni Pablo? Nang hindi na sila makakain, sila bang makakain ng hindi na uminit, hindi nakita yung araw? Buti nga, nakikita pa rin tayo ng araw. Sa kanila, 3 gabi, 3 araw, hindi nakita, 3 nights, hindi nila nakita. Sabagay, wala namang araw sa gabi. Hindi lang, no? Diba? So, hindi talagang sobrang sabi na lungkot, hindi nila maintindihan ng sarili. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo? Sa verse 21-22 sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob. Alam niyo yung salitang laksan, napakasimple lang po yun, mga kapatid. Yung salitang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Halos pareho lang yan, mga kapatid, halos katumbas lang yung mga pangungusap na yan. Sapagkat pag dumating talaga ang mga trials, kung ating dadalhin sa buhay natin, mayroon din tayong mga kinakaharap na bagyo. Unang-una, no, sa mga naghahanap ng trabaho, ilang beses na nag-apply, umabot na ng 10. Yung iba, 10 na, pudpud ng aking sapatos, nawawala ng pag-asa, ang laki na ng kanyang gastos, wala siyang tanghalian, wala siyang pamasahe pag-uwi. Nawala na siya ng pag-asa. Sabi ko naman, baka panglabing isa. Laksan mo yung loob. Sa mga karamdaman. Makikita natin, mga kapatid, sa may karamdaman, kung ating titingnan, Tita Bini, ano kaya ang kanyang naramdaman ngayon? Sa mga nag-alaga sa kanya, hindi kaya, ano kayang nasa loob? Kung ating namnamin, sabihin at saka yung nag-alaga. Minsan, yung iba ay, kung ating tingnan ang sitwasyon nila ni Apostol Pablo, no? Yung sabihin niyang, laksan ninyo ang inyong loob, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dali natin sa may karamdaman. Isa, sabihin mo sa kanya, laksan mo yung loob, may Diyos. Sabi ko nga sa kanya kanina, na gusto ko lang mapuntahan ay langit. Alam natin ang ibig sabihin noon, no? Subalit, yung kanyang kinalalagyan ngayon ay pasan po niya
ang lupang karamdaman. Sino kaya nagsabi sa atin, mga mahal sa buhay, na laksan ng kanyang loob, huwag kang mawala ng pag-asa? Sino kaya sa atin? Sapagkat sa sitwasyon niya ay napakahirap. Binagyo, inunos. Sa kanyang lang sitwasyon ay nasa physical. Nasa physical, mga kapatid. Wala doon sa naghanap ng trabaho. Yung iba nga, mapansin natin kung kayo ay nanonood ng TV. Makikita natin, yung iba umaakyat sa umaakyat sa tower. Bakit anong gagawin doon? Gusto niyang itilin ang kanyang buhay ay nasagip. Tanungin niyo kung anong sinasabi. Nawala na ng trabaho. Tingnan niyo, napakababaw ang kanyang isipan. Napakababaw, no? Nawala ng trabaho, magpatiwakal ka na. Huwag natin nadali sa Japan kung magkaroon ng problema ang isang kumpanya na sikat sila pag mag-suicide. Kung nagbabasa kayo, mga kapatid, no? Pero sa sitwasyon, no, sa kalagayan bilang isang Kristiyano, hindi po, mga kapatid. Kaya, ano po ang connection sa binasa po natin na naranasan po ni Apostol Pablo at kanyang mga kasamahan patungo sa Roma nung sila ay bayuhin ng unos, nung sila ay bagyuhin? Bakit alam na natin, nawala ng ilaw, nawala ng tubig. Ano po ang connection sa ating buhay, mga kapatid? No? Na kung saan pangkaraniwan nating nararanasan sa araw-araw ng ating buhay ngayon. Kung saan ating ano ba yun? Nawawalan tayo ng pag-asa. Tayo ba kaya ay nawawalan ng pag-asa? Mga kapatid, tatlong bagay lang ang aking nakikita rito, no? Na kung saan connection sa ating paglakad sa magulong sanglibutan ito. Una, sinasabi, pag dumating man ang bagyo o unos sa ating buhay, ay ibigay natin sa Diyos. Ano ibig sabihin ibigay? Turn over to God. Kumbaga, mga kapatid, no? Tinanggap mo sapagkat ang hindi naman natin maiwasan, sabi ni Apostol Pablo na tayo'y susubukin ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10, no? Verse 13 na lahat ay mararanasan ang pagsubok. Kung dumating ang pagsubok sa ating buhay, huwag po nating suluhin. Huwag nating kakayanin mag-isa sapagkat mangyari nga na hindi natin makakayanan ang mga pagsubok na yan. Huwag nating itiwala sa ating sarili pag dumating man ang pagsubok, kundi ating ibibigay sa Diyos. Pag ibigay natin sa Diyos, paano naman ang ating gagawin? Ano ating gagawin? No? Sa mga bagay pag dumating ang pagsubok. Una, sinasabi at itinuturo ng banal na kasulatan ay ganito. Dito po sa Pilipos, no? Pilipos chapter 4. Nasanay kasi ako sa mga kapatid sa Palpita. Chapter 4, 6 to 7, ganito ang sinasabi. 4, 6 to 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing, na may pagkasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay nag-iingat o mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Paano? Pag dumating ang mga pagsubok na yan o bagyo sa ating buhay, mga kapatid, na ating mararanasan sa mundong ito. Una, ang sabi niya, huwag tayong mahiya. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamagitan ng